So mga kawan stories, marami nga po ngayon ang nag-aaway-away lalo sa social media tungkol sa Olympics MVP. May mga nagsasabi dito na hindi nga daw deserve ni LeBron James ang MVP award dahil mas deserve nga daw ito ni Stephen Curry, na kahit si Skip Bayless nagsabing si Curry nga daw ang dapat MVP. Pero ngayon, halina't ipaliwanag natin at pag-usapan ang katotohanan at ang tunay na rason bakit si LeBron James ang tunay na napili sa nasabing award. Ano nga bang rason sa likod nito? Tara't pag-usapan natin yan dito sa ating bagong video, pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Basically, from the word itself, Olympics MVP. So technically, kahit nga nasa finals na sila naglalaro, titingnan pa rin naman ang committee ang buong laro, simula group stage up until sa final. So kanina mga kawan stories, inanunsyo na si LeBron James ang nasabing MVP of the Olympics. 39 years old, still the best of the best. Pero marami pa rin naman ang nagre-reklamo ng mga fans at analyst kesyo 14 points lamang nga daw ang nagawa nito kontra sa France. Dapat nga daw ay si Stephen Curry ang MVP. So eto na nga po mga kawan stories, ang katotohanan dito ay hindi lamang bumabase ang mismong committee o ang FIBA sa scoring at points. So basically may dalawang pangalan dito ang lumalabas, si LeBron James at Stephen Curry. Ikumpara natin para maliwanagan ang lahat. Simulan natin kay Stephen Curry. Unang laro versus Serbia, 11 points with 3 rebounds, 3 assists. Second game versus South Sudan, 3 points of 4 assists, 1 rebound. Third game versus Puerto Rico, 8 points, 5 rebounds, 1 assist. So technically sa group stage pa lang, hindi kagandahan ang average ni Stephen Curry. Dito naman tayo kay LeBron James. First game versus Serbia, 21 points, 9 assists, 7 rebounds, 1 steal. Second game versus South Sudan, 12 points, 7 rebounds, 5 assists, 1 steal. Third game versus Puerto Rico, 10 points, 6 rebounds, 8 assists. So mapapansin natin na ang numero dito ni LeBron James na consistent both offense and defense. So dito naman tayo sa knockout stage. Unahin natin si Stephen Curry. First round versus Brazil, 7 points, 1 rebound. Semis versus Serbia, 36 points, 8 rebounds, 2 assists. So basically, dito pa lang nagsimulang gumanda ang laro ni Stephen Curry. Sunod, finals versus France, 24 points, 5 assists. Sa part naman ni LeBron James, first game versus Brazil, 12 points, 9 assists, 3 rebounds, 3 steals. Sa semis naman versus Serbia, 16 points, 12 rebounds, 10 assists, triple-double. Sunod naman versus France sa finals, 14 points, 6 rebounds, 10 assists. So technically, consistency is the key. Sa mga magtatanong, paano naman nga naging MVP si LeBron? Kung wala si Curry, hindi sila papasok sa finals. So eto nga yun mga kawan stories. Basketball is as team sports. Tulong-tulong yan. Kailangan gumawa ng paraan ng lahat para manalo. Kung wala si Curry, hindi mananalo ang Team USA. Baliktarin natin. Kung wala si LeBron, hindi rin mananalo ang Team USA. So sa mga fans ni Curry at LeBron, maging masaya na lang tayo dahil natupad ni Stephen Curry ang kanyang pinapangarap na magkaroon ng Olympic gold medal. Natupad rin naman ni LeBron James ang kanyang pangako na maibalik ang angas at respeto sa Team USA sa mga international games. Consistency lamang nga talagang dahilan bakit si LeBron James ang naging MVP. Both offense and defense, maaasahan natin ang isang 39 years old LeBron. Malinaw ba mga kawan stories? So that's it. Thanks for watching.